Itinuring na tagumpay para sa demokrasya ng ilang politiko ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa si De Lima. Pati ang ambassador ng Amerika at European Union ikinagalak ang balita sa kaso ni De Lima na kanila pa rin daw babantayan. At nakatutok si Salima Refran. Para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, patunay ang desisyon ng korte na bigyan ng piyansa si dating Senador Leila De Lima na buhay ang demokrasya ng bansa. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning. It just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng sampahan ng drug cases sa De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nirerespeto niya ang mga desisyon ng korte, pero nagtataka raw siya. I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term. Ito na ngayon, dandahang nadidismiss at saka nabibigyan ng bail. Hindi ko masabi. Para sa isa sa mga leader ng oposisyon na si dating Vice President Leni Robredo, matagal na raw hinihintay ang araw na ito sa pananalig na ang tama at totoo ang palaging nananaig. Pagpapatunay raw ang granting of bail kay De Lima na walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Sa isang tweet, sinabi ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na patuloy nilang babantayan ang kaso ni De Lima hanggang sa ito'y maresolba. Si European Union Ambassador Luke Veron nagpost rin sa X na lubos niyang ikinagagalak ang paglabas sa kulungan ni De Lima. Isang makabuluhang hakbang raw ito para sa rule of law sa Pilipinas. Positibong pagpihit raw ito sa pagkamit ng hustisya. Sana raw ay mabilis na madesisyonan na ang mga nalalabing kaso. Isa ang European Union sa mga masugid na nanawagan sa paglaya ni De Lima. Wala pang reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.